Hello mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Ana. At dahil maulan-ulan pa rin ang panahon, napakasarap humigop ng mainit-init na sabaw. Kaya ngayon gagawa tayo ng sinigang na baka with kimchi. Natatawagin nating kimchinigang na baka. Let's start! In this recipe ay gagamit ako ng 1/2 kilo ng baka. Papakuluan lang natin, then kapag kumulo na, patayin na yung apoy, itapon yung tubig at hugasan yung karne para maging malinis yung ating final na sabaw. Kasi tignan nyo, ayan o, puro lang siya, dugo at yung mga scum ng baka. And we don't want that sa ating sabaw. Pagdating naman sa mga gulay, yung usual na rekado lang din ng sinigang ang kakailanganin natin. Pero magdadagdag tayo ng kimchi kasi kimchi nigang nga yung gagawin natin. So dun sa ating pot, maggisa na tayo ng sibuyas at kamatis. Yung iba kapag nagsisinigang sila, hindi na nila ginigisa ito. Direkta na sa sabaw, no? Papakuluan na lang ng sabay-sabay. Pero feeling ko kasi, ewan ko kung ako lang to ha, pero parang mas lumalabas yung flavor ng ating mga aromatics kapag ginigisa pa muna natin sila. And speaking of gisa, isasama na rin natin sa paggisa yung ating kimchi. This is about 1/2 cup. So, ang hanapin nyo, mga ka-kitchen, yung aged kimchi. Yung medyo matagal na siya kasi yun yung medyo mas maasim na kimchi. Bagay siya sa sinigang. Kaya mamaya, konti na lang yung pampaasim na idadagdag ko. Tapos, iladagdag na natin yung ating karne ng baka. Lalagyan na natin to ng water. So, depende na sa inyo yan kung gaano karami yung sabaw na gusto ninyong ilagay. Tapos, kapag nailagay nyo na yung water, i-cover na natin to at hintayin lumambot yung ating baka. Kung may pressure cooker kayo, pwede nyo yung gamitin ninyo para mas mabilis. At pagkalipas ng kulang-kulang 2 oras, pwede nyo nang i-check yung tenderness ng beef ninyo. At kapag okay na kayo doon, that's the time na idagdag na natin yung iba pang ingredients. 1 kutsara ng sampalok mix or sinigang mix. 1 kutsara na lang kasi medyo maasim naman na yung aking kimchi. Kalahating kutsara ng pamintang durog. 2 kutsara ng patis. And again, depende to sa dami ng inyong sabaw mga ka-kitchen ha. So, tikman na lang at mag-adjust kung kinakailangan. Haluin natin para maging well combined yung ating mga seasonings. Then, add na natin yung ating mga veggies. Puwera lang sa kangkong kasi napakabilis lang maluto nun. Cover lang natin to ulit hanggang sa lumambot yung ating labanos. Kapag malambot na yung ating labanos, that's the time na i-add na natin yung kangkong. So, it will take mga 1 to 2 minutes na lang for it to be cooked. And just like that mga ka-kitchen, luto na ang ating malinamnam, maasim-asim, napakasarap, at perfect for this weather na kimchinigang na baka. Ano, magsando ka na ng kanin, kakain na tayo! So, that's it for today mga ka-kitchen. Sana ay matry nyo rin ito. Thank you for watching. See you next time.